day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng isang subscriber natin. Kung paano daw ba magtimpla at magpainom ng gamot sa ating mga alagang manok. Basically po kasi ang pagtitimpla ng gamot, 5 grams for every 1 gallon of water. Alam naman po nating lahat na ang isang galon ng tubig ay katumbas ng 4 na litro ng tubig. Titimplahan natin siya ng 5 grams na gamot, mapa-antibiotic ba to or vitamins. Kung ang ipapainom nyo naman ay liquid form, so syempre 5 ml naman po yan. 5 ml per galon. Paano ba sinusukat? Ano ba yung kadalasang ginagawa sa pagsukat ng gamot? Mapa-powder man ito or mapa-liquid, ano? Madali lang po dahil ginagamitan lang po natin yan ng kutsara. Yung kutsara po, iba po yung yung teaspoon, yung maliit po yung teaspoon. Ito po yung mismong kutsara. Yung teaspoon naman ay kutsarita. Tama po ba? Pag nag-ano po tayo, magtitimpla po tayo, ganyan po. Isang kutsara po yan, pero hindi po ganyan. Dapat po yung yung nakaplat lang siya. Yan, ganyan lang po. Ganyan lang. Nakaplat lang. Although kape po ito kape. Yan, nakaplat lang siya. Ayan, hindi po siya yung ganyan. Mali po yan, mali. Ayan. Ngayon, ang ginagawa po natin dyan, ang technique para madaling matunaw, hinahalo muna natin siya sa isang tabo ng tubig. Tapos, pag medyo natunaw na, tsaka natin siya nilalagay dun sa isang galon na tubig. Ngayon naman, kung paano kung yung isang balde. Normally, ang size ng isang timba kasi kadalasan nasa 4 gallons or 16 liters. Ngayon, kung 4 gallons, magiging 4 po na kutsara yung ating ititimpla na vitamins or antibiotic, po. Gaano ba karami yung ipapainom na gamot or tubig na may gamot sa ating mga alagang manok? Syempre, dito po natin tingnan. Ang pagpapainom po kasi natin ng gamot ay tuwing alas 6 ng umaga. After nating malinisan yung kanilang waterer, nagpapainom na po tayo ng tubig na may vitamins or antibiotic. Hanggang po yan, 6 to 10 a.m. So, susukatin po natin, tatansyahin po muna natin yung titimplahin nating gamot hanggang sa maubos nila ng 10 a.m. Mas maganda po, huwag kayong tumimpla ng marami. Tumimpla muna kayo ng, halimbawa, kalahati. Yung tamang-tama lang muna. Tansyahin nyo muna. Ngayon, if ever na kulangin, madali lang naman pong magtimpla ulit. Tapos, isasali nyo dun sa kanilang water to by using tabo, mano-mano po. Kapag malaking farm kasi, tansyado na ho namin yung kung ilang drum yung aming titimplahin na tubig na may halong gamot. So, halimbawa po, sa 10,000 heads, 4 na drum po yan. Yung tagsi 60 gallons every morning. 300 grams po siya for every 1 drum. Mauubos po nila yan hanggang alas 10. Pero yun nga po, paano kapag backyard tayo, halimbawa 96 heads or 48 heads, kailangan tansyahin po muna natin. Gamit po muna tayo ng, halimbawa 1 gallon, ayan, i-distribute nyo dun sa painuman nila. And then, pag kinulang, timpla po ulit kayo. And then, kapag nakuha nyo na, ganito pala. Kapag 96 heads yung manok ko, umuubos pala siya ng 2 timba na tag 16 liters. The following day, alam nyo na kung makukwenta nyo na kung ilan talaga yung magagamit yung gamot at tubig. Ayan, kasi po sinasabi nila na ang gamot ay parang dapat mainom siya ng manok within 4 hours. Ganon din po sa bakuna. Pagdating naman sa pagbabakuna, syempre another topic naman tayo. Kaya pag nagbabakuna kami, at least pag naglagay kami ng bakuna, ay makonsume ng mga manok, mga sisiw, yung kanilang
aming nilagay na bakuna nila within 4 hours. Kaya ang ginagawa po namin, inuuhaw po namin sila ng mga 1 hour. Inaalis po namin 1 hour bago kami mag-apply ng bakuna. Inaalis muna namin yung kanilang tubig para wala silang access. And then by the time na maglalagay na kami ng kanilang tubig na andun yung bakuna na nakahalo, magsisiinuman po lahat ng mga yan, mag-uunahan. Ayan. So in that manner, lahat po ng manok ay makakainom ng bakuna. Kasi yung manok na hindi makakainom ng bakuna, syempre hindi po siya protektado ng bakuna na yon. I hope na nabigyan ko na naman kayo ng another kaalaman, lalong-lalo na dito sa kung paano tayo magpainom ng gamot at vitamins sa ating mga alagang paitloging manok. So hanggang sa muli, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags at nagsasabing mabuhay po tayong lahat at God bless. Thank you po. Thank you.